Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, eroplano ng BFAR binuntutan ng chopper ng China sa West Philippine Sea. Guro sa Davao de Oro namatay sa stress matapos pagalitan ng prinsipal. 17,000 boat counting machines sumasailalim sa hardware acceptance test. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa himpapawid ang tensyon sa West Philippine Sea o WPS matapos mamataan na binubuntutan ng isang Chinese military helicopter ang isang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon sa report, nagpapatrol ang BFAR aircraft sa Baho di Masinloc at Panatag Shoal nang bigla na lang itong dikitan ng Harbin Z-9 helicopter ng People's Liberation Army Navy. Nang dahil dito, nag-issue ang BFAR pilot ng radio warning sa Chinese air crew at sinabing lumalabag ito sa flight and air safety. Giit ng piloto nasa distansya ang helicopter na maaaring maglagay sa panganib, ngunit nagpatuloy ang helicopter sa pagbubuntot. Sa paglipad ng BFAR plane sa Panatag Shoal, namataan naman ang isang warship ng Navy ng China. May helipad ang warship at maaaring dito nang galing ang Z-9 helicopter. Patay ang isang guro sa Davao de Oro matapos makaranas ng matinding stress matapos pagsalitaan ng kanilang prinsipal. Ayon sa report, hindi agad napansin ni Teacher Marjorie Llanto na sumasayaw sa loob ng silid-aralan ng isa sa kanyang mga estudyante at bumangga ito sa isang bangko na nagresulta ng pagdurugo ng ulo ng bata. Hindi rin nabigyan ni Teacher Marjorie ng first aid ang bata dahil takot ito sa dugo kaya't umuwing duguan ito. Agad namang nagreklamo sa prinsipal ang ina ng bata. Sa mga screenshot ng mga group chat na kinabibilangan ni Teacher Marjorie, makikita ang labis niyang panghihinayang dahil kune-question ang kanyang pagiging guro matapos mangyari ang insidente. Anya, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong klase ng pamumuna mula sa prinsipal at matapos ang insidente, nabulunan si Teacher Marjorie at namatay. Sa post ng kanyang pamangkin, sinasabing hindi matanggap ng kanyang tiyahin ang batikos na natanggap mula sa prinsipal bago ito pumanaw. Hindi bababa sa 17,000 automated counting machines o ACMS ang sumasailalim sa hardware acceptance test para sa 2025 national and local elections ayon sa Commission on Election or COMELEC. Isiniwalat ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na mayroong mahigit 30,000 counting machines ang nasa kamay ng ahensya at nakatakdang sumailalim sa testing ang mga natitirang makina. Ipiniliwanag din ni Garcia na ang Meru Systems Incorporated ang magsusupply ng servers, samantalang I1 ang kinontrata para sa transmission ng mga resulta ng eleksyon. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.